So for today's video, samahan niyo akong mag-ayos because I will go to Big Bad Wolf 2025 here in Manila. Last time na pumunta kami sa Big Bad Wolf is I guess 2024 din yun. Doon sa Parcal Mall in Parañaque. I don't know kung sakop na ba yun ng Parañaque or sakop ng Pasay. I don't know. Pero sa Parcal Mall yun, may mga nabili namang books. Pero sobrang konti niya. I mean, hindi rin naman ako bibili ng masyadong marami ngayon na books because wala na rin akong paglalagyan. So, titingin lang tayo ng mga pwedeng mabiling libro because may mga hinahanap kasi akong libro ni Yan Lianqi. So, si Yan Lianqi is a Chinese author. Ganda yung mga books niya actually. I've read The Day the Sun Died, also The Ding Village. It's really a touching story, especially The Ding Village. Tungkol siya sa rapid na paggalat ng HIV in their country. Hindi ko na siya masyadong i-discuss dito kasi it's kinda controversial doon sa country nila. So, I wouldn't discuss it here in my vlog. But it's about HIV. So, that book is a must-read kung gusto niya talagang malaman. May mga part kasi doon na dinidiscuss kung paano na-transmit yung HIV sa mga tao dun sa Ding Village. So, I guess you must read that book if you're onto that kind of genre. Ayun, hahanapin ko yung iba pa niyang books doon. Actually, hindi ko naman kabisado, but I want to read that. So, nakalista siya sa phone ko hanggang ngayon. Actually, meron na akong 4 books niya. 4 ba? Yeah, I do have 4 books niya. Isa na doon yung The Ding Village. Yung dalawa, hindi ko pa nababasa. I've read The Day the Sun Died and also The Ding Village. Pero yung dalawa, hindi ko pa nababasa. So, saka na siguro. Saka na nakolekta ng libro, sister. Hindi na nagbasa. Actually, yan sinasabi sa akin ni Paolo. Huwag ka na munang bumili ng libro. Ano ba gagawin mo sa libro? Nakastock na nga yung mga libro mo dyan. Ganyan-ganyan, kineme. Totoo. Actually, it's true. Wala na nga mapaglagyan yung mga libro ko dito. Minsan gusto ko na lang sila ibenta. Pero sabi ko, hindi. Pinaghirapan ko yan bilhin. Siguro, I am healing my inner child na hindi makabili ng books because kulang sa fund, kasi estudyante naman tayo. Sa baon lang tayo nagkakaroon ng talagang money, Pero ngayon, since I do have a job, that can sustain my life, my gastos and everything, bumibili ako ng mga libro. Pero ngayon parang naglaylo ako sa pagbili ng libro. Pag dumadaan nga kami sa Fully Book, parang ako, sister, parang pinipigilan ko yung sarili ko na bumili ng libro. Kasi nga, una iniisip ko talaga, wala na akong paglalagyan. Kasi nga, sobrang masikip na din yung apartment namin. So, hindi pa kami nakakalipat ni Pao. And wala pa kaming balak lumipat kasi, ayun nga, yung distance din sa work namin is halfway talaga kami. So, si Pao sa Mandaluyong, ako sa Diliman. So, okay yung place namin actually. And for its price, it's good. Living in the Metro Manila, having this kind of apartment na yung presyo is sapat doon sa kinikita namin. It's a really good apartment actually. So, ayun na nga. Napunta na tayo sa apartment ate ko. Yung isip ko talaga pag gumagana, iba talaga siya, sister. Ayun, ititigil ko na, ikakat ko na. Hindi tungkol to sa apartment ko, okay? Hindi ito tungkol sa apartment namin ni Pao. It's about the Big Bad Wolf 2025 in Green Hills. So, ngayon, hindi ko talaga alam kung saan yun. So, isa-search ko na lang later pag nagpupunta na ako doon. But now, get ready with me while I chika some of my ganaps these past few days. Kasi ang tagal ko na rin palang di nag-vlog, parang 1 week na rin. So, I promise myself kasi na parang sabi ko, gusto ko mag-vlog every, vlog! So, mag-vlog every week sana para may mga ganap naman sa channel. Pero wala naman kasi masyadong ganap sa buhay ko ngayon. Wala ako masyadong pinupuntahan. Then, pag weekends, minsan umuwi ako sa bahay namin sa Valenzuela. Or minsan, dito lang ako sa bahay, nanonood ng movie. And namang iba-vlog ko doon, di ba, sister? So, ngayon, may pupuntahan ako. Samahan niyo ako. Samahan niyo muna ako mag-ready. Kung ano-ano ilalagay ko sa mukha ko. Siguro, chika-chika sa mga nangyari lately. Pero, wala din naman ako masyadong i-chika sa inyo. Ayun, ginagamit ko nga pala yung CosRX.
Ewan ko kung nakikita. Kita ba? Ayan. COSRX moisturizer na lang. Advanced Nail 92 All-in-One Cream ng COSRX. Alam nyo, ito lang ang gumana sa akin na moisturizer. COSRX. Hindi pala moisturizer. Ito lang yung gumanang skincare sa akin talaga. Ngayon kasi, hindi na ako masyadong nakakapag-skincare kasi sobrang busy sa life ng sister mo. I want to do that again. Kasi sobrang refreshing niya sa skin ko. Dati, ang dami kong ano dyan. Sumpa, sister. Pero nung gumamit ako ng COSRX, wala siya. Grateful ako na pinakilala sa akin ni Pawang COSRX. Kasi hindi ko naman alam yung mga ganito dati. High school. Hindi naman high school, college. Wala. Sabon lang talaga, sister, ang aking panama. Anong nalaman ko to kay Pao? Kasi sabi niya effective daw sa kanya. So, sabi niya sa akin. Nandun pa kami sa Makati. Sabi niya, gusto mo i-try? Kasi pag nagustuhan mo, baka okay. Ayun, nung tinry ko, sister, talagang parang 1 week lang talaga nag-heal yung mga pimples ko. Nawala yung mga sumpa. So, simula nun, nag-skincare na ako. Tapos, naano siya, natigil lang nitong lately. Kasi sobrang stress nga ako. So, wala na akong time. Pag uwi ko sa bahay, tulog na lang. Kain, tulog. Yun lang. Oh my God! Kinuha ko to. Diyos ko po, zero. I-charge ko na lang. Ano pwede? Ayan, pwede. Ay, namatay din, sister. Wag na. Diyan ka na lang. Ayan. So, ayun. Tapos na ako maglagay ng moisturizer. Ano ba? Ano sa? Kaya pa. Mali ang ano. So, ito yung ginagamit ko. Again, focus ko ulit. So, ito yung ginagamit ko. It's the Advanced Nail 92 All-in-One Cream ng COSRX. So, next natin is their sunscreen. So, the Aloe Soothing Sun Cream SPF PA+++. Ito yung sunscreen ng COSRX na ginagamit ko. Sobrang ano nyo, effective. So, ayan. Sabi ko nga sa inyo, it's very pricey. Pero, sister ko, grabe naman talaga. Nagagawa niya yung work niya. So, I guess, para sa akin, okay na rin yun. At least kahit mahal. Nagwo-work naman siya sa mukha ko. So, ayun, lagay na natin. Ganito ko maglagay ng sunscreen, ha? Ayan. Hindi ko nakikita, sister. Ayan. Ayan. Ako maglagay ng sunscreen. Actually, si Paolo, hindi ganito maglagay ng sunscreen. Siniraan ng, boyfriend. Hindi siya ganito maglagay ng sunscreen niya. Kasi, siya, matipid. Ewan ko ba dun sa taong yun? Madali siyang mag-blend. Parang kung nakikita niya. Kaya love na love ko tong COSRX. Kasi talaga nag-work siya. Alam niyo kasi dati may tinalay akong, skincare nung college ko. Kasi dyan nauso yun eh. Nung pandemic. Diba? College pa ako. Wala akong pera. So, parang tira-tira sa baon ko, ganyan, or tuition, or allowance. Yung pinambibili ko ng mga pangkailangan ko sa mukha. So, ayun nga, may tinry ako dati. Sister! Siya, trusted brand siya. Hindi lang talaga siya yung para sa mukha ko. Humapdi talaga ang mukha ko, sister. Like, nag-tight talaga yung mukha ko. Hindi ko magalaw. Kala ko nga magpapadala na ako sa ospital nun eh. Pandemic pa nun, sister. Kaya kabado talaga ako. Simula nun, hindi ko na ginamit yon. Tinapon ko yun. After nung, tinry ko siya isang beses. So, pagka-try ko, talagang nagtatight talaga siya, sister. Ganito talaga nag-work tong skincare na to. Kasi it's my first time doing a skincare. Wala akong alam talaga. Sinusunod ko lang kung ano nasa TikTok, nasa YouTube, kung ano yung magandang skincare. Na-recommend siya. Siya, talagang sikat na brand. Tapos, hindi siya nag-work sa mukha ko. Hindi na lang ako mag-name drop kung ano ba talagang skincare yun. Kasi, baka nga talaga hindi lang siya suit sa skin ko or what. Pero, sabi dun sa mga nabasa ko, nagpalit ng formulation. Kasi before naman daw gumagana yung skincare sa kanila na yun. Pero parang yung time na yun, yung year na yun, parang nagpalit sila ng formula. So, ayun.
Pero after nun, dinrop ko na yun. Di na ako ulit nag-skincare. Tapos nag-skincare na lang ako. Itong nag-work na ako ate kasi wala naman akong pambili ng mamahaling skincare. So, ayun. Tapos na ako mag-skincare. Yun lang naman yung skin prep ko. Di na ako naglalagay ng kung ano-ano sa mukha. Kasi okay na yung condition ng skin ko. So, ayun. Next nun, hindi ko alam ko nung uunahin ko. Magbo-blush ba ako? Yung dati kong ginagamit. Yan. BLK pa rin naman yung ginagamit ko ngayon. Pero, hindi na tong shade na to. Kasi medyo, parang na-realize ko, medyo dark siya sa skin ko. So, ito yung ginamit ko nung nag-Singapore din kami. Pero maganda to. Maganda rin siya sa morena. Kung pa-long lastingan lang talaga ang usapan, long lasting talaga ang BLK. So, still not sponsored, pero talagang maganda ang BLK. So, ipupush natin yan. No, yung mga local brands natin na sobrang gaganda, ipush natin para naman makarating sa mga international market. Para, syempre, lumago din yung business nila, ba? Diba? So, ngayon, yung gagamitin ko is their Creamy All Over Paint in the shade of Beach. Ayan. Beach na dagat, ha? Ito yung gagamitin ko for blush. Ayan. Na lang ako titingin. O na lang sa sister. Ganyan ako mag-blush. Hindi ko na ginagamitan ng ng brush. Kasi sister, pag ginagamitan ko siyang pangit ng basta ganda na siyang ganyan lang. Ayan. Dati nilalagyan ko pa to ng Careline na blush. Yung powder blush nila. Pero, lately hindi ko na nilalagyan kasi nga, na siya, very blush na ate. Okay na yun, long lasting naman to. So, ayan. Hindi ako titingin sa phone, sister. Meron namang sa harap ko. Kasi okay na siya. Ewan ko kung halata sa camera. Kasi minsan may topak tong camera natin. Minsan hindi makita yung makeup ko, sister eh. Or medyo Ay! Talaga naman. So, okay na yan. Next natin is the brows. Ayan. So, babasain ko lang to. I'll be right back. Babasain ko lang to. Para mag-work siya sa sa brows ko. Ngayon ko na na-realize yun, ang tagal ko na itong binili. Itong Bikini Brows Soap ng Careline. Ang tagal ko na itong binili, sister. Pero ngayon ko lang, parang last gamit ko, doon ka lang na-realize na kailangan siya basain. Hindi ko alam. Pero, nag-work sa akin. Hindi ko alam kung talaga, ba talaga siya. Kailangan siyang basain. Hindi ko rin na-research kung kailangan ba talaga siyang basain. Pero, yun nga, sister. Kailangan talaga siyang basain sa akin. Yun yung gumagana sa akin. So, ayan, sister. Nabasa ko na siya. So, gagamitin ko na siya. Gagamitin ko siya ngayon. Ayan, diba? Diba? Hindi siya nag-work dati nung hindi ko binabasa. Siguro dapat talaga binabasa ito. Tanga-tanga ko talaga. Bili-bili ako ng gamit. Hindi ko alam paano gamitin. Alam niyo, sobrang grateful din ako sa jeans ng nanay at tatay ko. Kasi makapal yung kilay ko. Like, I don't need na magkilay. Kasi yun yung pinaka-iyo ko sa makeup eh. Kasi dati tinatry ko yan. Magkilay ba? Talaga, sister. Hindi ko talaga kaya. Yan ang pinaka-iyo kong ginagawa. Kaya nung college, pag may libreng session yung libre lang naman talaga. May libreng session yung kaibigan ko na classmate namin. Si Marisa. Hi, Marisa! Yan, si Marisa, isa sa pinakamagaling mag-makeup sa namin dyan. At isa sa pinakamatalino sa class namin. Talagang nagpapakilay ako sa kanya. Kasi nga, talaga marunong magkilay. Yan ang pinakayo kong ginagawa. Pag kung pantay ah. Hindi talaga pantay ang kilay ko kasi nga hindi nga ako marunong magkilay, sister. Hindi ako mag-ganon-ganon. Next natin is, I don't know. Sige, ito na lang. Napilitan! Pero ito, ayan. Kita niyo pa. Pero yan. Mag-mascara na tayo. Ito sa Careline ko lang din nabili. Sister, wag kang ilaw. Makulit. Isa din to sa pinagpapasalamat ko sa aking nanay at tatay for giving me a long lashes. Next natin, wait lang. Curl color. Yung kabila. Bilisan ko na lang kasi alauna na. Wala namang all time, sister. Okay lang. Kaya lang, wala kong gawin sa daan. Okay na yan. So, ang last natin is the lipstick. The Ever Belen Toast of New York. Ayan.
ko kung makikita pa kasi medyo ano na eh. Medyo, nakita nyo ba? Medyo burado na siya. Toast of New York. So, tingtingin na lang sa salamin. Pero sister, hindi pa yung tapos. Last touch is the BLK Cosmetic. I don't know, gloss nila to. Hindi ko rin alam yung tawag. Ayan. I-dump ko lang siya sa lips para magkaroon ng gloss. Kaya nga gloss eh. Ayan. Nadagdagan ko lang pala yung blush. Medyo hindi siya kita sister eh. Nadagdagan ko lang yung blush. Parang mukhang may blush naman talaga. And so, this is my look. Actually, this is my top na nagagamitin. Then, magpapalit lang ako ng aking skirt. So, itong buhok ko, aayusin ko lang sandali. Hindi ko na i-video kasi medyo matagal ako mag ganun-ganun ng buhok, mag straight-straight. So, balikan ko kayo after kung ayusin yung buhok ko. Hi guys! Nakapag-ayos na ako sister. Naligpit ko na yung makeup ko. Ayos ko na rin yung buhok ko. And kung hindi nyo pala napapansin na mga sister, bago na yung buhok ko. Kasi last vlog ko, it's blue pa. So, sabi ko nga sa inyo, sobrang daling mag-fade ng color sa hair ko. Even if hybrid colors na yung ginamit ko. Kasi, sister, ganito ang explanation ko dyan. Lagi ako nagsha-shampoo. So, conditioner base kasi yung ginagamit kong pangkulay ng buhok, which is hybrid colors. And syempre, kada mag-brush ka ng buhok mo, magsha-shampoo ka ng buhok mo, talaga namang matatanggal yan, sister. So, ayun, kaya ang daling niya matanggal. So, ngayon, nagpalit ako ng color. Actually, kanina lang to, bago ko i-shoot tong vlog na to. Kasi nga, na-dirtyan na ako sa buhok ko. Hindi na siya nakaka-pretty, sister. So, nag-pink na ako. So, I used their Enchanted series na I don't know kung I love pink ba yun. Basta pink yung color niya. Ibang-iba siya doon sa una kong color na red na nag-pink. Ibang-iba talaga, sister. Maganda ang pink niya. Ito ang gusto kong pink. Ayan. So, dati ayoko pa mag-pink kasi yung mga kulay sa salawaks hindi nakaka-pretty, sister. Pero, ngayon, ito na yung pinaka-gusto kong color. Bukod sa blue. So, ngayon, mag-aasikaso lang ako. Yung mga gamit ko na kailangan dalhin is ilalagay ko na sa bag ko. Magdadala din ako ng tote bag para doon sa mga books. Or kung may mabili man akong libro, at least meron akong lalagyan. So, yun, pakita ko lang din yung aking skirt. Actually, I really love this skirt. Mura ko lang siya nabili. Parang nasa 200 ata. Blue and yellow. Tapos pink yung buhok ko. Tapos yung bag ko kulay ano pa, no? Kulay black pa na yan. So, ayun, mag-asikaso lang ako ulit ng mga gamit ko. And balikan ko kayo pag aalis na tayo. Diyan lang kayo! So, ayun guys, I'm ready. Aalis na tayo. Hindi ko na dadalhin yung camera kasi sister, mabigat. Alam mo yun, ikaw na lang kayo magdala. Nang away, sister. Pero ayun, bali, hindi ko na siya dadalhin kasi nga mabigat. And, for sure, may mga libro akong may uuwi. Sana naman. Mahanap ko na yung mga hinahanap ko last BBW. Bali, abangan nyo yung pag-explore natin later sa BBW or Big Bad Wolf 2025 here in Metro Manila. So, ayun, nag-tiktok lang ako sandali. Para, ayun mo yun, para may pang stories naman tayo. Anyway, so pupunta na tayo sa Green Hills. So, isa-search ko na lang while traveling. Commute lang naman tayo. So, bali, sasakay ako na LRT2. Then, baba niyan is, I guess, sa J. Ruiz. Kasi alam ko doon malapit yung Green Hills. Pero I don't know. Itatry ko na lang i-search kung saan ba yun. And yeah, see you guys there!
So, nakauwi na tayo ng bahay. So, wakas. Kasi kanina ko pa talaga wini-wish na, Lord, sana matapos. Matapos, ikaw ang pumunta dun, sister. Pero ayun, nakauwi na tayo ng bahay from Big Bad Wolf sa Vera Mall. Sa Green Hills. Ewan ko, pero sa 3 times kong nakapunta na sa Big Bad Wolf events. Pangatlo to, itong sa Vera Mall. Parang hindi naman sa hindi ko bet, pero parang mas maliit kasi siya compared doon sa mga nakaraang Big Bad Wolf events. So, first time ko nakapunta sa Big Bad Wolf event is nung, I guess it's 2023. Sa ano yun kung hindi ako nagkakamali, sa PICC tent yun, sa Pasay. Malaki yung PICC tent sa Pasay. Hindi siya ganun kalaki, kagaya ng sa SMX convention, kasi usually daw talaga doon ginaganap. But, enough yung books. Alam mo yun, nahati sa non-fiction, fiction, talagang kompleto. And then, second naman, napunta ko noon is in Parkal Mall. So, yung sa Parkal Mall, malaki talaga siya, in fairness. Kasi nga, nasa bagong mall siya, tapos parang isang floor, yung pang kids lang, tapos sobrang laki nung mga nasa pang adults, non-fiction, fiction, mga literature. So, malaki siya. And then, yung ngayon, yung sa Vera Mall, medyo na-disappoint lang ako kasi hindi siya ganun kalaki compared doon sa dalawang previous ko na napuntahan na Big Bad Wolf event. But, pwede na rin naman kasi alam mo, sobrang mura talaga ng mga libro nila doon compared kung bibili ka dito sa mga bookshops natin. Pero yun lang, siguro kung may maisa-suggest lang, dagdagan nila yung selection ng books kasi parang wala akong nakitang fiction and non-fiction na category doon, unlike dun sa mga last time na Big Bad Wolf event. Ang meron lang nakita ko is the kids section, the general, romance, crime thriller, science fiction, history, religion, travel, food, photography, sports, yun lang. Pero wala talaga, inanap ko talaga yung non-fiction and fiction, but wala talaga ako nakita. Ilang balik ako pabalik. Dalawa kasi yun magkahiwalay. Hiwalay talaga yung sa kids versus dun sa mga pang-adults. Hindi ako nakakita ng non-fiction or fiction doon. So, I guess yun lang. Medyo nabitin lang siguro ako dun sa selection ng books kasi talagang ang sinadya ko dun, sister, ang libro talaga ni Yan Yan Key. Kasi nga, dun ko din nakilala si Yan Yan Key sa Big Bad Wolf. So, yun lang. Bali, may nabili naman ako. 3 book lang ito. And mag-haul tayo ngayon. Taray! First time ko mag-haul. So, nagdala ako ng bag. Kasi alam ko na hindi sila nagbibigay ng mga paper bag, mga eco bag na libre. So, first natin is this one. Little Prince. Alam nyo, nakikita nyo, 200 lang yan. Pero pagdating ko sa cashier, parang, 400 pesos? Ano pa, ano ko? Hindi ba 200 lang yung nakalagay? Kaya ako nga binili. Sabi niya, ay ma'am, kasi po kapag member lang po kayo, saka po gagana yung discount. Saka lang siya magiging 200. Sabi ko, okay. Pero yun, binili ko pa rin to kasi hindi naman para sa akin to, sister. Alam ko na ang story nito. Ito ay para sa aking mga sisters talaga, sa mga kapatid ko, kay MM and Pao. Binibilan ko na sila ng books ngayon. Noong nakaraan, parang bumili ako ng 4 books. Mga children story books ng Adarna House. Binili ko to para sa aking mga kapatid. So, for its price na 400, I guess reasonable na rin siya kahit na hindi ko nakuha yung discounted price. Kasi, sister, pag eto binili mo dito sa mga local bookstores natin sa mall, mahal yan, sister. Parang aabot yan ng 1,000. So, okay na rin yung 400. Reasonable na yun para sa akin. Next natin is this one. Actually, napanood ko na to Naging movie na tong libro na to. Napanood ko na rin. Ilang beses na. Kasi favorite ko to nung high school, sister. Kaya lang, hindi ko pa nababasa yung libro nito. As in, hindi pa. Sa dami-daming libro ni Nicholas Sparks. Ito yung hindi ko pa nababasa. The Notebook. Binili ko to, sister. Ang ganda nung ang ganda nung balot. Balot? Kaya maganda talaga ang story ng The Notebook. Although sa movie ko pa lang siya napapanood. Sa movie, nagandahan ako So, paano na lang kaya, di ba, sa libro na mahilig pa naman ako magbasa-basa ate. Kahit medyo na-stuck na kasi, buhay, puro trabaho. Sinisipan trabaho. Pero ayun, nasa 620, eto, shit. Pero 620 to.
Sa Big Bad Wolf kasi, sister, meron silang parang pricing na letters. Kada letter may katumbas yun na price. So, yung letter O is 620 pesos. Ate ko, reasonable din to para sa akin. Kasi kung binili ko to, again, sa local bookstores natin dito, mahal to, sister. Ano yan eh, hardbound yan, no? Pansin ko yun, mas mahal talaga ang hardbound kaysa sa mga softbound. So, the last one is, wala siya sa mind ko na bibilin ko. Kasi, hindi siya familiar sa akin. So, this book caught my attention lang because of the title. So, the title is Picnic at Hanging Rock. So, nabasa ko yung plot ng libro. So, parang sabi ko, ang ganda, sister. As a thriller fan, either movies man yan, films man yan, or book man yan. Talagang, sister, fan na fan tayo ng mga thriller, horror, crime stories, films, movies. And this book caught my attention because of its plot. Babasahin ko sa inyo yung plot, ha. It was cloudless summer day in the year 1900. Everyone at Appleyard College for Young Ladies agreed it was just right for a picnic at Hanging Rock. After lunch, a group of 3 girls climbed into the blaze of the afternoon sun, pressing on through to scrub into the shadows of Hanging Rock, further higher until at last they disappeared. They never returned. So, nilagay ko na din sa sa cart ko. Alam niyo, parang minsan na ako, gigilty ako kasi sobrang dami kong libro na hindi pa nababasa. Tapos, bibili na naman ng bago. Ayoko sa lahat talaga yung feeling na nagigilty ako dahil bumibili ako ng libro. Pero gusto ko yung feeling na bumibili ako. Kasi ba, parang babasahin ko to and I will start to read my books na rin. And then, after ko siguro mabasa yung iilan sa mga books ko, I will do book haul na mga favorite books na nabasa ko so far from my book library. So, ayun lang. Doon na nagtatapos ang ating vlog for today. Thank you guys for watching. Alam ko medyo ang tagal ko na ulit nag-upload. Parang ilang weeks na rin. Parang 2 weeks na rin since last upload ko. Yun pa yung nag-hair dye ako ng blue, sister. Pagbalik ko, pink na yung buhok ko. Pero yun, thank you guys for watching. And thank you for supporting me during this soccer era of mine. Of mine! Thank you guys for watching this vlog. I hope you like this video. And see you soon on my next vlog. Bye!